Hindi ka lalapit sa kanya, Marisa. Tiyang, ano ho bang ginagawa niyo sa nobya ko? Bakit niyo siya pinagbabawalan? Tumahimik ka, Mikoy. Wala nang makatutulong sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, Marisa, papatayin ka niya. Kasi hindi ka na tao. Isa ka ng aswang! Paano kung ang simpleng pagpapakilala sa babaeng mahal mo ay magiging ugat ng isang pangyayaring hindi mo inaasahan sa buong buhay mo? At ang dahilan ay ang sarili mong pamilya. Ako nga po pala si Mikoy, di ko tunay na pangalan, at nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ko. Huwag kang mag-alala, mahal. Mababait naman sila, tiya. Medyo madaldal lang yung kapatid ko pero solid din yun. Tsak ko na magkakasundo kayo. Ganun ba? Katulad mo lang din palang madaldal? Pero mas gwapo pa rin ako doon, mahal. Pero huwag ka nga rin matakot at kabahan. Just be yourself. Mahal nila ang mahal ko. Kinakabahan nga ako eh. Ikaw naman kasi, biglaan ang pagsasabi mo. Hindi man lang ako nakapaghanda man lang. Kahit pasalubong man lang. Huwag kang mag-alala. Ganda mo pa lang. Sold na sila. Ikaw talaga? Puro ka bola? Hindi ako sinungaling, ah. Sa tingin mo ba, mahuhulog ako sa'yo? Kung di ka mukhang anghel, baby loves. Ewan ko talaga sa'yo. Puro ka rin talaga kalokohan. Thank you. Kahit paano naman gumaan ang loob ko. Natatawa akong umayos na ng pagkakaupo sa sinasakyan naming bus. Inayos ko na rin ang mga gamit nang makita kong malapit na kami sa terminal na bababaan namin. Nang huminto ang bus ay hinawakan ko na ang kamay ni Marisa. Bago makipagsiksikan para bumaba, saktong natanaw ko si Andre na may malawak na ngiti habang nakatingin sa amin. Sinalubong niya ako ng yakap, kaya natawa na lang din akong niyakap siya pabalik. Oh, ang laki mo na. Ano ba kuya? Para ka namang sira eh. Parang di nagkita ng ilang dekada. Aba, bakit ka ba nagagalit? Oo nga pala, may nobya ka na ba? Pakilala mo ako, ah. Alo, si kuya. Ang bata-bata ko pa para sa girlfriend na yan. Ikaw nga riyan, uuwi lang dito dahil may papakilala. Ano? Kailan sakal niyo kuya? Huwag mong takutin ang ganyan ang mahal ko. Wala pa man din. Loko ka talaga. Aba, dapat lang naman talaga kuya na tumakbo siya. Hello ate, ako nga pala si Andre, ang pinakapoging kapatid nitong si Kuya Mikoy. Bakit mo nga pala siya nagustuhan? Ang cute naman ng kapatid mo, Mikoy. Siyempre naman mahal ko. Mana yan sa kuya niya eh. Yak, kuya, hindi ka pa nandidiri dyan sa sinasabi mo. Dati nga lang, sinasabihan mo ka na ampun ako. Hay naku, fast is fast na yan, tol. Parang nagbibiro lang si kuya eh. Mahal, huwag kang maniwala riyan kay Andre. Tara na nga kuya, kanina pa naghihintay si mama sa bahay. Mapapagalitan na naman ako noon. Baka akalain pa gumagala na naman ako kasama ng tropa. Ayan, mabuti at may maganda kang nasabi. Gutom na ako. Marami bang hinanda si Tiyang? Naku kuya, kung nakita mo lang. Parang pistahan sa bahay sa dami ng pagkain. Ayos, natatakam na tuloy ako. Mahal, siguradong magugustuhan mong mga pagkain na niluto ni Tiyang. Oo nga po ate, sa buong baryo, si mama ang pinakamasarap magluto. Nako, nakaka-excite naman. Oo ate. May nakilala akong tricycle driver kaya roon na kami sumakay. Pansin ko ang pagsulyap-sulyap ni Andre mula sa likod ng tricycle. Parang may gustong sabihin pero di matuloy-tuloy. Pero hinayaan ko na lang. Siguro dahil hindi pa rin siya makapaniwala.
Nasa wakas ay dinala ko na ang babaeng pakakasalan ko sa lugar namin. Maya-maya pa ay huminto na ang tricycle, kaya bumaba na kami. Nagulat ako sa dami ng tao sa bahay na para bang hinihintay talaga ang pagdating namin. Sa tumpok ng mga tao ay lumabas si Tia Connie na may maaliwalas ng ngiti. Dali-dali siyang lumapit sa babaeng kasama ko na nahihiya pang napatingin sa akin. Aba, anong gayuma ang ginamit mo, Mikoy, at nakakuha ka ng ganitong dalaga? Tiyang, wala ka bang tiwala sa kagwapuhan ko? Mana lang ako kay Papa. Nako ate, ipapakita ko sa iyo ang mga picture ni Kuya nung bata pa siya. Baka sakaling magising ka. Sige, patingin ako. Mahal, huwag kang maniwala riyan. Baka lalo kang mas ma-inlove sa akin. Ay hindi ate, may picture pa yang si Kuya. Nakala mo, superhero, na may nakatali sa leeg niyang kumot. Lumayo ka na nga sa mahal ko. Kung ano-anong paninira ang sinasabi mo. Nako, tama na yan Andre. Halina kayo, kumain na muna at magpahinga. Yan ang gusto ko sa'yo, Tiyang eh. Alam mo talaga ang iniisip ko. Hindi katulad ni Andre na malaki na wala pa ring isip. Tumigil ka nga riyan, Mikoy, para kayong mga bata. Hindi na kayo nahiya sa bisita. Pasensya ka na, Iha. Sadyang ganyan lang talaga ang magkapatid na yan. Nako, ayos lang po. Sanay na ako rin kay Mikoy. Mas nakakakaba nga po pag wala siyang ginagawang kalokohan. Mahal naman. Mahiya ka naman, Mikoy. Ganyan ka ba pinalaki ng ama mo? Nako, nagbibiro lang po ako. Mabait at maalaga po si Mikoy. Kaya rin po mabilis niyang napapayag sina mama para sumama ako rito. Talaga? Nakakatuwa naman at kilala na si Mikoy ng pamilya mo. Siya rin po kasi ang nagpresenta. Makapal talaga ang mukha niya, ate. Di ba pwedeng gusto ko lang na may pakita sa kanila na seryoso ako sa anak nila? Kung ano-anong iniisip mo riyan, Andre. Kumain na muna tayo. Sigurado akong nagugutom na kayo sa layo ng biyahe ninyo. Nagluto ako ng bilo-bilo at kare-kare. Hindi ba at paborito mong mga yan? Naku, mukha pong mananaba ako rito. Aba, ayos lang yun. Gusto ko yung palagi kang busog dito. Salamat po. Sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Lihim akong natuwa nang mapansin kong nagustuhan ni Tia ang babaeng mahal ko. Kitang-kita yon sa paraan ng pag-aasikaso niya. Parang kay Marisa na umikot ang buong oras ng hapunan. Sarap na sarap si Marisa sa mga inihain ni Tia Connie. Kaya lalo pa itong ginanahang alagaan siya. Nang ako na sana ang mag-aasikaso dahil bisita ko si Marisa, agad yung tinutulan ni Tia. Kaya hinayaan ko na lang. Tahimik ko na lang silang pinanood sa kung papaano itinuring ni Tia si Marisa na tila isang babasaging bagay. Sige pa, Iha. Kumain ka ng kumain. Grabe, kuya. Mukhang tayo ang sampid dito sa bahay eh. Kaya nga eh. Paborito mo ba si Marisa, Tiyang? Nako, kayo talaga. Masyado kasi kayong makukulit. Itong si Marisa, mabait at palaging kalmado. Ay, mauubusan ako ng enerhiya sa inyong dalawa. Ay, ganun. Marisa! Hala, bakit nahimatay? Ngunit bigla kaming natigilan nang biglang mawala ng malay si Marisa. Agad akong lumapit sa kanya habang bakas ang matinding pag-aalala sa mukha ni Tia. Ano ba naman yan, Mikoy? Mahal. Andre, ayusin mo ang bakanting kwarto para maihiga na ng kuya mo si Marisa. Oo, ma. Baka masyado lang siyang napagod sa biyahe. Huwag kang masyadong mag-alala, Mikoy. Baka nga po. Ano, naayos mo na ba ang kwarto, Andre? Opo, ma. Sige na, Mikoy. Ihiga mo na doon si Marisa. Ingatan mo, nako.
Ihiga mo na sa kama para makapagpahinga siya ng maayos. Magpahinga ka na rin, baka ikaw naman ang himatayin dyan. Aba, walang bubuhat sa'yo. Sinasabi ko na sa'yo. Hindi ako masyadong nakatulog ng gabing yun. Gusto ko sanang dalawin si Marisa sa kwarto niya, kaya lang pinigilan ako ni Tiyang. Siya na raw ang bahala para di rin ako mahirapan kung sakaling may kailangan si Marisa. Habang tumatagal ay mas lalo akong kinakabahan. Nilagnat si Marisa at halos hindi siya makatayo sa kama. Nang silipin ko ay naroon si Tiyang Connie na kausap siya. Maayos ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Ano ka ba, Mikoy? Ayos lang ako. Baka napagod lang ako sa biyahe. Alam mo namang di ako sanay sa malayo ang mga biyahe. Pero may lagnat ka. Hindi ko alam ang sasabihin ko kay Tito kung mapano ka. Gusto mo bang bumalik na tayo ng Manila? Uuwi sa Manila tapos biyahe na naman. Ikaw, Mikoy, parang di ka nag-iisip. Tiya naman. Ayos nga lang ako. Hindi mo kailangang mag-alala ng ganyan. Saka, sabi ni Tia, may papatikim daw siya sa akin na masarap na luto. Specialty raw niya kaya excited ako. Baka gumaling na ako pag natikman ko yun. Masarap ho ba talaga yun? Kailan ba kita binigo sa mga luto ko, Iha? Excited na rin ho ako. Nako, pagkain na naman yan. Sigurado ka talaga na okay ka ha. Pinag-alala mo ko eh. Asus, mga kabataan nga naman. Tiya naman, huwag mo kong asarin. Nawawala ang angas ko eh. O siya, hindi ko na kayo aasarin pa. Magluluto muna ako. Ikaw na muna ang bahala riyan, Mikoy ah. Kapag nasugatan niyang si Marisa, sinasabi ko sa'yo. Tiya, nakakahalata na ako ah. Sino ba ang anak ng asawa mo? Eh bakit? Ngayon mo lang ba napansin? Tiyang naman eh. He, umayos ka nga. Mahiya ka riyan sa nobya mo. Yan ang gusto ko sa'yo, Tiyang eh. Dinig mo ba yon? May gwapo ka raw boyfriend. Parang wala naman akong narinig na ganyan. Lumipas ang araw at laking tuwa ko nang unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Marisa. Nakakatayo na siya. Isang araw, inutusan ako ni Tiyang Connie na bumili sa butika ng gamot ni Marisa. At pag-uwi ko sa bahay ay roon ko nakita ang nobya ko na may hinahanap sa kusina. Hindi niya ako napansin dahil abala siya sa paghahalongkat ng kung ano sa ref. Mahal, anong hinahanap mo riyan? May kailangan ka ba? Bumili na ako ng gamot mo sa butika oh. Mikoy, O bakit? Anong gusto ng mahal ko? gusto ko ng karne. Gutom ka? Di ba kakakain lang natin kanina? Pero gusto ko nga ng karne. Sige. Diyan ka lang ha. Ako na ang maghahanap dito sa ref. Umupo ka na muna riyan at baka mabinat ka pa. Bilisan mo, nagugutom ako. Gusto ko ng sariwa at malaman. Opo na po. Ako na po ang bahala po. Wala na ritong natirang ulam, mahal. Gusto mo bang lutuan na lang kita? May hotdog at tapang baboy rito. Gusto ko ng sariwa. Linggo-linggong namimili si Tia, mahal. Sigurado naman akong sariwa ang mga pagkain. Nagugutom na nga ako. Oo nga, ipagluluto na nga kita. Masyadong kapansin-pansin ng pagbabago ng nobya ko. Marami siyang hinihiling na hindi ko alam na hilig niya. Pinilit ko na lang din isipin na baka napapasarap ang kain niya sa baryo. Dahil na rin sariwa ang mga pinapakain ni Tiyang Connie. Bakit hindi mo pa ginagalaw ang pagkain mo, mahal? Gusto ko ng baboy.
Pero manok na kasi ang nasa harapan natin, mahal. Gusto ko nga ng karne ng baboy. Mahal, ano bang nangyayari sa'yo? Gusto ko nga ng baboy. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Mahal, di pa tayo tapos mag-usap. Huwag mo nang sundan. Hayaan mo siya. Pero Tiyang, Anong pero, Tiyang? Kasalanan mo yan. paano naging kasalanan ko? Ikaw na bata ka. Kailan ang kasal? Aba, hindi naman pwedeng hayaan mong lumaki ang tiyan yan na hindi kayo kasal. Ano ho bang sinasabi niyo? Hindi ko maintindihan. Paano lalaki ang tiyan? Maang-maangan. Mikoy, napipikon na ako. Ang ayoko sa lahat ay nagsisinungaling pa. Nandyan na ang ebidensya. Tiyang Connie, wala ho talaga akong alam. Hindi ko ho alam kung ano yung pinupunto niyo. Binuntis mo tapos di mo alam. Tiyang, imposible ho. Paanong imposible? Ilang taon na kayo, di ba? Paanong imposible na mabuntis mo siya? Tiyang, imposible hong mabuntis ko siya dahil wala pa namang nangyayari sa amin. Nire-respeto ko siya, Tiyang. Nang hindi na sumagot si Tiyang Connie, ay sinundan ko na kung saan pumunta si Marisa. Lumabas na ako ng bahay pero hindi ko na siya makita. Kinala ko na ang buong lugar pero ni anino niya ay hindi ko makita. Agad akong tumakbo pabalik ng bahay at naabutan si Tiyang Connie na naghuhugas na ng pinggan habang katulong niya sa pag-aayos ng lamesa si Andre. Tiyang, Ano na naman ang problema mo? nawawala ho si Marisa. Hindi ko ho makita. Baka naman naglibot lang. Malaki ang lupa na nabili ng papa mo. Ligtas naman siya riyan. Huwag ka nang mag-alala. Tiyang, hindi pa niya kabisado ang lugar. Baka mapano pa yun at maligaw. Ay nako Mikoy, masyado mong binibaby ang nobya mo. Tiyang, hindi naman ho siya sanay sa lugar natin na mapuno at matalahib. Ay, sige na, itatawag ko sa barangay. Tutulong na rin ako maghanap, kuya. Hindi na, Andre. Pero Nay, madami ka pang gagawing mga assignments, di ba? Usapan ng mga matatanda to, huwag ka nang makisali. Gawin mo na lang ang mga assignments mo, Dre. Kaya na namin to. Kuya, pero tingin ko, pumasok ka na sa kwarto mo. Lumipas ang mga oras pero wala pa ring nagiging balita kung nasaan si Marisa. Hindi ko matawagan ang mga magulang niya dahil ayaw kong mag-alala pa sila. Mag-isa kong tinahak ang kakahuyan. Dahil masyado ng madilim ay huminto ng maghanap ang barangay. Kaya ako na lang ang natira rito. Mahal! Si Mikoy to! Naririnig mo ba ako? Mikoy, nandito ako. Mahal! Nasaan ka? Mahal, magsalita ka ulit. Mahal? Dito. Puntahan mo ako rito. Marisa! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka duguan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Natatakot ako. Dito na ako. Shh, tama na. Huwag ka na umiyak. Natatakot ako. Parang may kakaiba sa akin na hindi ko alam. Parang may kakaiba sa akin na hindi ko maintindihan. Hindi mo na kailangan matakot. Baka kailangan lang natin pumunta ng ospital. O baka dala lang yan ng pagkakasakit mo nung isang araw. Kaya mo bang tumayo? O gusto mo na ipasan kita? Nang makita kong hirap siyang kumilos ay binuhat ko na si Marisa. Dumiretso kami ng bahay kung saan sinalubong kami ni Andre at ni Tia Connie. Napansin kong natigilan si Andre sa hitsura ni Marisa. Pero bahagya na lang itong umatras at nag-iwas ng tingin. Hindi ko na rin napansin dahil mabilis na dumalo si Tiyang Connie. Anong nangyari?
Bakit naging ganito tong si Marisa? Ayos ka lang ba, iha? May umatake ba sa'yo? Mikoy, anong nangyari? Bakit may mga sugat to? Hindi ko alam, Tiyang. Hindi siya ganong nagsasalita eh. Hindi ko siya makausap ng matino. Iha, si Tiyang to. Sinong may gawa sa'yo nito? Hindi ko po alam, Tiya. Sasamahan ko muna itong girlfriend mo, Mikoy, na maglinis ng katawan. Ako nang bahalang tumingin kung may mga sugat siya. Salamat, Tiyang. Nako, sino pa bang tutulong pagdating sa mga ganitong bagay kundi ako? Pakitingnan po ng mabuti, Tiyang ha. Kung sakali pong makipag-usap sa inyo, tanungin niyo kung anong nangyari. Huwag ka nang mag-alala, ako nang bahala. Kuya! Kuya! Oh, bakit bumubulong ka riyan? Kanina pa kita napapansin. May problema ba? Tapos mo na ba ang mga homeworks mo? Magpapatulong ka, no? Hindi eh. Oo bakit ka ganyan makatingin sa akin? Kinakabahan ako eh. Kuya, si Ate Marisa kasi. Kang mag-alala ron, tinitingnan naman siya ni Tiyang Connie. Kapag may malalang sugat, dadalhin na lang natin siya sa ospital. Ang totoo kasi niyan, kuya. May gusto sana akong sabihin sa'yo. At ano naman ang sasabihin mo? Anong pinag-uusapan niyo, Aber? Wala po, ma. Halika nga rito. Tulungan mo ko sa ate mo nang hindi mo ginagambala ang kuya mo riyan. Ikaw na bata ka, hindi ka talaga nakakatulong. Ako na lang po kaya, Tiyang. Hindi na. Si Andre na lang. Lumipas pa ang mga araw, hindi ko pa rin makausap ng matino si Marisa. Habang naglalakad sa bakuran ng bahay, ay may biglang lumapit sa akin. Ang isang may edad na babae. May kailangan po ba kayo? Matutulungan kita sa problema mo. Naku manang. Mukhang nagkakamali ho kayo ng kinausap. Ang sabi ko, iho, alam ko ang pinagdadaanan mo ngayon. At kaya talaga kitang tulungan. Teka, sino ho ba kayo at isa pa, paanong... Hindi ba, nobya mo yung babaeng binuhat mo nung nakaraan? Nakita niyo ho siya? Alam niyo ho ba ang nangyari? Oo, naaswang siya. Aswang? Ano pong naaswang? Kuya Mikoy, anong ginagawa mo riyan? Sandali Andre, may kausap lang ako. Ale, Kausap? sandali. Nasa na ba yun? Umalis tuloy, nakita ka kasi. Ha? Si Aling Heidi ba? May sinabi ba siya sa'yo, kuya? Sino yun? Heidi? Ang sabi niya ay matutulungan daw niya ako kasi may problema ako. Tsaka may sinasabi siyang naaswang daw. Hindi ko maintindihan. Huwag mo na lang isipin pa yun, Kuya Mikoy. Nagulat lang talaga akong kinausap ka niya dahil mailap yun at walang nilalapitan. Ang malinaw na sinabi niya lang ay tutulungan daw niya ako sa problema ko. Kilala mo? Oo, pag-alagala rito sa baryo. Iniiwasan ng mga tao. Ang sabi, aswang raw yun. Ano? Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin kayo sa mga aswang? Hindi ko alam, kuya. Si mama na lang ang tanungin mo. Ayon raw sa sinabi ng baryo ay aswang raw yung lumapit sa akin. Bigla akong nakaramdam ng matinding takot para kay Marisa. Hindi ko alam kung anong magagawa ko kung sakaling atakihin siya ng aswang. Kaya kahit sa pagtulog ay sinikap kong hindi umalis sa tabi niya. Ay nako, grabe na talaga ang nangyayari sa baryo natin ano. Ano raw ho bang nangyari? Sikap ho ang pumunta rito, di ba? Oo, kinausap ako kung may namatay raw ba sa mga alaga nating baboy at baka. Nako, kay laki ng sinugal ng papa mo para riyan. Mabuti na lang talaga at hindi nadamay. Nadamay ho saan? Umatake na naman ang aswang. Si Aling Heidi? Paano mo siya nakilala? Nakausap ko. Ang sabi pa nga niya ay matutulungan niya ako sa kinakaharap ko ngayon. Naku, mabuti na lang talaga at hindi ka nagpauto. Parang hindi naman ho siya masama. Iyon ang tingin mo?
Alam mo ba kung bakit delikado ang mga aswang? Dahil magaling silang magpapaniwala ng tao. Akala mo mabait, pero hindi mo alam na ikaw na pala ang next target nila. Siya po ba ang may gawa ng pagkamatay ng mga hayop ng mga kabarangay natin? Malamang sa malamang, sino pa ba? Naku Mikoy, kung makikita mo ang taong yun na ikaw na lang ang umiwas, walang magandang maidudulot sa'yo ang pagkausap sa taong yun. Opo, Tiyang. Makinig ka na lang sa akin. Kung ayaw mong maging persona na grata ng baryo natin ay iwasan mo siya. Tumatak sa isip ko ang huling paalala ni Tia Connie. Sinikap ko na lang na ibaling ang atensyon ko sa pag-aasikaso kay Marisa, na noon ay unti-unti nang nakakausap at bumabalik sa dati. Nung araw na yon ay sinikap kong libangin siya kahit paano. Kaya naman, pinlano kong dalhin siya sa ilog na malapit lang sa lupa namin. Sakto rin naman yun dahil mainit ang panahon ng mga oras na yon. Mahal, naisip ko lang, ang init ngayon. May ilog na malapit dito. Gusto mo bang pumunta? Ilog? Talaga? Mukhang exciting nga yun. Oo, malapit lang dito. Ang alam ko, mahilig din na pumunta ron si Andre. Sandali, tawagin ko lang. Dre! Bakit kuya? Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Bakit parang balisa ka lagi? Akala ko kasi may problema na. Ano ba yun? Hindi ba may ilog rito malapit sa atin? Oo, bakit? May bala kayong pumunta? Napakainit kuya. Kaya nga kami pupunta kasi mainit. Baka mapano pa si Ate Marisa. Ano naman ang mangyayari sa akin? Di ba galing kang Manila? Baka sensitive ang skin mo ate. Ay, hindi naman. Kung ako sa inyo, magpapaalam na muna ako kay mama. Ikaw na lang ang magpaalam. Kung hihintayin pa namin si Tiyang, baka hapunin kami. Si mama ang nakakaalam kung okay ba na pumunta si ate ron. Baka mabinat pa siya. Ay nako, grabe naman. Parang sa ilog lang naman kami pupunta. Pero ate, siya na nga muna kayo. Ate, mainit, huwag kang lumayo. Hayaan mo na siya. Kahit na nagtataka, sa nababanaang natakot sa kapatid ko ay sinunod ko pa rin siya. Mabilis kong sinundan kung saan naglakad si Marisa. Nang makita ko siyang tumigil, ay mas binilisan ko ang paglalakad ko para maabutan ko siya. Nanlaki ang mata ko dahil sa bahagyang pamumula ng balat nito. Kinuha ko ang balabal para matakpan siya, ngunit hindi yun nakatulong. Sa totoo lang ay hindi ko na alam ang nangyayari. Hindi sensitibo ang balat ni Marisa, kaya nang bahagya kong makita ang pagkakalapnos nito ay natakot ako. Dahilan kung bakit mabilis ko siyang hinila pauwi ng bahay. Naroon na si Tiyang na agad na napatingin sa nalapnos na balat ni Marisa. Naku naman, hindi ka kasi nag-iingat Mikoy. Tingnan mo ang nangyari ngayon. Hindi ko naman alam. Masyado lang sigurong mainit. Kahit na sobrang init, hindi naman dapat ganyan ang nangyari. Matatanggap ko pa kung mamumula lang. Pero tingnan mo. Aray! Tiyang, tatawag na ho ba ako ng magagamot? Hindi. Huwag. Ako nang bahala rito. Paano kung hindi ako mag-alala? Ang dami ng kakaibang nangyayari sa kanya, Tiya. Pangalawang ina mo na ako. Ipapahamak ba kita, Mikoy? Krim lang naman ang katapat nito, Mikoy. Tingnan mo nga. Napaka-OA mo na, Mikoy Ako ang malilintikan sa tatay mo, mahal. Natural lang naman na mag-alala ako. Sandali, may kukunin lang ako. Salamat, Tia. Ikaw naman, Mikoy, kalma mo. Walang mangyayaring masama kay Marisa. Normal lang yan. Kahit na anong pagkausap sa akin ni Tia Connie, pakiramdam ko noon ay may mali. Kaya hindi na rin ako masyadong nakakatulog sa sobrang pag-iisip. Isang araw, iniwanan ko sa bahay si Marisa. Mag-isa akong gumala sa lupain namin. Bahagya akong napatigil dahil nakita ko si Aling Heidi. Iiwas na sana ako pero mabilis siyang nakalapit sa akin.
Malapit nang mahuli ang lahat. Masyado kang nagpapaniwala sa mga taong nasa paligid mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Ikaw ang may gawa nun kay Marisa. Napakasama mo. Kung di ka pakikilos ay magiging huli na ang lahat. Bakit? Anong ginawa mo ha? Magiging halimaw na siya. Kumilos ka na hanggat maaga pa. Halimaw. Pawiin mo ang sinabi mo. Sabihin mo sa akin. Paano siya gagaling ha? Sabihin mo sa akin. Wala akong ginagawa sa kanya. O kahit kanino man sa inyo. Bakit hindi mo tanungin niyang nanay-nanayan mo o di kaya yung kapatid mo? Pumapatol ako sa matanda. Baka di ako makapagpigil sa'yo. Kuya! Kuya, kumalma ka! Bitiwan mo ko, Andre. Ano ba? Bitiwan mo nga sabi ako eh. Kuya, baka makarating to kay mama. Kumalma ka sabi. Paano ako kakalma ha, Andre? Naririnig mo bang pinagsasasabi niyan? Aswang. Mga aswang kayo na nagtatago sa dilim at nagkakatawang tao para makapanlin lang. Kuya, tara na. Huwag mo nang intindihin yan. Aswang! Aswang kayo! Aswang! Naagaw namin ang atensyon ng mga tao. Mabilis nilang nakita sa gitna ng komosyon si Aling Heidi. Galit na nag-uumpukan ang mga tao. At walang pasabing pinagbabato ang baliw na matanda. Sa totoo lang, dahil sa nangyari kay Marisa ay nawalan ako ng amor at pakialam sa kanya. Ni hindi ako makaramdam ng kahit anong awa man lang. Nakatutok lang ang mata ko kung saan siya tumakbo hanggang sa tuluyan nang mawala ang bulto niya. Hinayaan kong hilahin ako ng kapatid ko hanggang sa makarating kami ng bahay. Haharapin ko na sana si Andre, pero napatigil ako dahil umiiyak siya. Kuya, sorry. Sorry talaga, kuya. Ha? Bakit ka nagsusorry? Hindi naman ako galit sa'yo, okay? Nainis lang ako kasi kumontra ka kanina. Habang kaharap ko ang matandang sinungaling na yon. Isipin mo, baliw talaga. Sinabihan pa tayong may lahing aswang. Kuya, hindi. Mali ka. Anong mali? Hoy Andre, sumagot ka. Anong mali? Hindi siyang may kasalanan. Wala siyang kasalanan, kuya. Ano? Ano ba yung sinasabi mo? Teka, ba't mo sinasabi sa akin to? Ano? May awa ka sa babaeng yon, ha? Kaya pinipilit mong pagtakpan? Ganun ba? Hindi mo siya kailangan pagtakpan dahil sinabi na ni Tiyang ang totoo. Kuya, di ganun yun. Eh ano? Di ba? Kayo na ni Tiyang ang nagsabi? Siya ang may kasalanan kung bakit nagkaganon si Marisa. Kung ganun naman pala, edi sino, ha? Si Mama. Ano? Si Mama. Aswang si Mama. Kuya, aswang siya. Siya ang may gawa kung bakit naging aswang si Ate Marisa mo? Pero bakit? Gusto niyang ako ang magmana ng lahat ng ari-arian ni Papa. Alam niya na mahal mo si Ate Marisa kaya Anong kalokohan to? alam niyang isisihin mo ang sarili mo kapag may nangyaring masama kay Ate Marisa dito sa baryo kaya niya ginawa yun. Alam niyang maaapektuhan ka at hindi na babalik dito kapag nangyari ang mga plano niya. Pag nangyari raw yun, ako nang magmamana ng lahat. Ginawa niya yon. Para sa mana, sa lupa. Sorry kuya, hindi ko kasi kaya si Mama. Di ko kayang sumuway. Natatakot ako. Sorry. Hindi ko naman kayo tinuring na iba. Tinuring kitang pamilya, kapatid. Kahit na alam ko na kabit ng tatay ko ang nanay mo. Hindi ako nagsalita. Tinanggap ko kayo. Tapos ganito? Gusto niyong sirain ang buhay ko? Anong klaseng tao kayo? Kuya, hindi ko talaga kayang gawin sa'yo to.
Naduwag ako. Sorry. Ha? Sorry? Halimaw ka! Aswang kayo! Mga walang konsensya! Kuya, wag mo sana muna itong ipaalam kay Mama. Bakit? May hindi pa ba kayo nagagawa sa mga plano nyo, ha? Hindi natin kailangan magpaka-emosyonal po rito, Kuya. Makinig ka sa akin. Ayaw ko lang na mapahamak ka. Sinong niloko mo? Kuya, maniwala ka sa akin. Kahit ngayon lang. Pakinggan mo ko. Galit na galit ako. Pero nakita ko pa rin ang sarili ko na sinusunod ang payo ni Andre. Kung minsan ay nagkakatinginan pa kami, pero siya ang unang umiiwas ng tingin. Hindi ko alam kung paano ako nakakatiis sa bahay na yon nang di kinukumpronta ang babaeng itinuring kong pangalawang ina. Gusto kong ihiwalay sa kanya si Marisa sa tuwing lumalapit ang nobya ko. Naalimpungatan ako nang makarinig ng kakaibang ingay. Mabilis pero tahimik kong tinungo ang pinto bago ako sumilip. Nakita kong nandun si Marisa kasama si Tiyang Connie at Andre. Sinusubukan pa ng kapatid ko na pigilan si Tiyang na pinapakain ng karne ang nobya ko. Lumabas ako ng kwarto. Mahal, halika rito. Hindi ka lalapit sa kanya, Marisa. Tiyang, ano ho bang ginagawa niyo sa nobya ko? Mahal, hindi mo ba ako nakikilala? Hindi ka lalapit sa kanya, Iha. Sasaktan ka niya. Sa akin ka maniwala. Mahal, hindi kita sasaktan. Hindi kita kayang saktan. Halika na. Hihingi tayo ng tulong sa iba. At huwag kang lumapit sa mismong utak ng lahat ng problema natin ngayon. Tumahimik ka, Mikoy! Wala nang makatutulong sa inyo. Huwag mo na siyang bilugin. Huwag kang lalapit sa kanya, Iha. Papatayin ka niya. Kasi hindi ka na tao. Isa ka ng aswang. Tiyang, hindi ko siya kayang saktan kaya pakiusap, tumigil ka na! Itigil mo na to. Ibibigay ko sa iyo lahat. Lahat ng pinamana ni Papa, ibibigay ko. Tumigil ka lang. Hayaan mo lang kami. Iyon na lahat. Hindi ako titigil. Bakit ako titigil, ha? Hindi pa ako nakakaganti sa nanay mong impakta. Anong sinasabi mo? Bakit kita titigilan? Namatayan ako ng anak dahil sa nanay mo. Gusto kong maramdaman niya kung paanong mawasak ng tuluyan. Kapag nasaktan ka, masasaktan ng nanay mo. At kapag nasaktan ng nanay mo, edi masaya ako. Parang nakaganti na ako nun. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasayang makitang nagkakagulo kayo. Tinuring kitang pangalawang ina. Minahal kita. Hindi ako nakialam sa mga isyu nyo. Ginalang ko kayo. Kahit ilang beses pa na pinipigilan ako ng nanay ko na makipaglapit sa inyo. Hindi ko nakasalanan kung utu-utu ka. Hindi ko nakasalanan kung pinalaki ka nilang madaling mauto. Madaling maloko. Sige, Marisa, atakihin mo siya. Papatayin ka lang din naman niya, kaya unahan mo na lang siya. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin ng sandaling humakbang si Marisa. Nagngangalit ang mga mata niyang biglang namula. Humigpit ang hawak ko sa supot ng asin na nasa bulsa ko. Handa na akong makatanggap ng pag-atake mula sa kanya. Pero nagulat ako nang bigla niya akong niyakap. Nagtago siya sa likod ko. Mahal. Ayoko na rito. Ilayo mo ako rito, Mikoy. Tulungan mo kung huwag makontrol ng Tiya Connie. Iha, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sasaktan ka ng lalaking yan, kaya kailangan mo siyang patayin. Tama na! Umakto ako na ayon sa gusto mo. Hinayaan kong gawin mo kung ganito. Pero hindi ko hahayaang hadlangan mo ang pagsasama namin ni Mikoy. Hindi ko hahayaang saktan mo ang kaisa-isang lalaking minahal ko. Anong sinasabi mo? Nung nayanggaw ako, palihim akong kinausap ni Andre. Sinabi niya ang lahat-lahat pero tutulong siyang hahanap ng lunas sa sitwasyon ko. Andre, mahal siya ni Kuya, Ma.
Kinuha na natin sa kanya lahat, Ma. Tama na po. Gagawin ko ang lahat ng ritual, bumalik lang siya sa dati, Tiyang. At kanino ka hihingi ng tulong? May tutulong ba sa inyo? Wala. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Hindi, sisiguraduhin kong gagaling si Marisa. At kapag nangyari yon, isasama ko si Andre sa Manila at iiwan ka namin ditong mag-isa. Dahil yan ang nararapat para sa mga katulad mo. Sino ka para diktahan kung saan mapupunta ang anak ko? Kapatid ko si Andre. Hindi mo makukuha sa akin si Andre. Magkakamatayan muna tayo bago mo magawa ang gusto mo. Unti-unting humaba ang mga kuko niya. Mabilis kong hinarang ang katawan ko kina Andre at Marisa. Namumula na ang mga mata niya habang ang mga ngipin ay humahaba. Mabilis na nakatakbo si Tia palapit sa amin. Babatuhin ko na sana ng asin pero nagulat ako nang biglang humarang ang kapatid ko. Kita ko ang mga tumutulong luha sa mata niya. At siya mismo ang nagsaboy ng bawang at asin sa nanay niya. Kitang-kita ko kung paanong nalapnos ang balat nito ng tinamaan ng asin. Pero hindi tumigil sa isang saboy si Andre. Habang umiiyak ay patuloy niyang sinasabuyan ng bawang at asin si Tiyang Connie na hindi nagawang makapanlaban pa sa anak niya. Hinayaan niyang mapatay siya ng sariling anak. Bakit mo ginawa sa akin to, anak? Wala akong nanay na kasing sama mo, Ma. Ginawa ko ang lahat ng yun para sa'yo na hindi ko naman po hinihingi, Ma. Mahal na mahal kita. Matawad, Ma. Nang tuluyang mapabagsak si Tiyang Connie ay niyakap niya ako. Sorry, Kuya. Sorry. Wala kang kasalanan, okay? Kalimutan mo na yun. Simula ngayon, tayong dalawa nang magkasama, okay? Isasama kita sa Manila at dun ka na mag-aaral. Ano yung bahay? Bibisita pa rin tayo pero gusto kong sa Manila tayo maglagi. Okay lang ba yun? Salamat, Kuya. Ang problema ko na lang ngayon ay si Marisa. Hindi ko siya pwedeng iuwi sa kanila nang ganyan siya. Kuya, may alam akong paraan. Bakit ang dami mong alam tungkol dito? Sa tingin mo ba talaga hindi ko sinubukang lumaban kay Mama? Sumubok ako, Kuya. Nung malaman ko na nayanggaw siya ay sumubok akong maghanap ng albularyo na pwedeng makatulong kaso... Kaso, sadyang ginusto na niya eh. Wala na akong nagawa. Niyakap na niya ang pagiging aswang. May alam akong paraan para mapagaling si ate. 3 beses kaming nagpabalik-balik sa manggagamot na kilala ni Andre. Bago tuluyang gumaling si Marisa at umuwi kami ng Manila. Naging maayos ang lahat pagbalik namin sa Manila. Bumalik kami ni Marisa sa trabaho habang naiwan naman sa tinutuluyan ko si Andre. Hindi rin nagtagal ay pumayag na rin ang mga magulang ni Marisa na magsama kami sa iisang bahay. Naging maayos ang pagsasama namin sa lumipas na mga taon. Ikinasal na rin kami at nagkaroon ng 2 mga anak.